ay tumayo para sa pagbasa po na ating salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Meron pala tayong communion. Ano po? Meron na po ba lahat? Ayan. So mamaya po natin gawin. After the word, and then communion, and then tithes and offering. Ayan. Sige po, basahin po natin. Buksan po natin ang ating Biblia. In John 10, verse 1 to 5, and then mag-skip tayo 27 to 29. Ayan. Ang ating pong mensahe ay pinamagatan po natin, "My sheep hear my voice." Amen. Basahin po natin. John 10, "Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers." Yan, skip tayo. 27. "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand." Next po. Kulang ba? "My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, o aming Ama, salamat po sa iyong salita. Tunay, Panginoon, that we are your sheep, Father. That we will listen to your voice, O God. That we will hear your voice, and we will follow you. Kaya Banal na Espiritu, open our hearts, open our minds, na lahat ng aming mapapakinggan ay aming maisagawa sa aming pagsunod sa iyo, sa aming paglakad sa iyo, patungo sa katagumpayan, patungo sa pagpapala, sapagkat lahat ng mabuti ay iyong nais para po sa amin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa gawain na ito. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, kayo pong lahat ay makakaupo na. Amen, amen. Amen. Alam po natin, alam ko, we are all familiar with the story of the shepherd and the sheep. Lagi po nating napapakinggan yan. Isang tupa at isang pastol. Amen. Sino po ba dito ang may mga alagang tupa? Meron ba dito na naka-experience na mag-alaga ng tupa? Wala, kambing po, Sister Jen. Meron mga kambing? Ayan po, tama po si Sister Violeta, may kambing. O mayroon po mga baka. Meron din po may mga alagang hayop. Ano po? Aso, ayan. Pusa, ayan. May alaga, ano pa? Ayan, chicken. Ayan, napakarami po. Pero ngayon po, pag-uusapan natin ang relasyon ng isang pastol sa kanyang tupa. Amen? Ang relasyon, tanongin mo yung katabi mo, ikaw ba ay tupa? O ikaw ba ay isang kambing? O, parinig nga. Parinig nga ng isang tupa. Ayan. Sa isang pagpapastol. Sabi po dyan, eto po, bigyan ko po kayo ng background. In John 10, kasi si Jesus, meron siya mga tagapakinig. Yan. Meron mga nakikinig sa kanya. And then sabi ng mga Israelita sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami paghihintayin na malaman namin kung sino ka? Ikaw ba ang tunay na Mesiya? Ikaw ba ang tunay na tagapagligtas?" Ang sabi ni Jesus, "Matagal ko nang sinasabi sa inyo, pero hindi kayo naniniwala, but you do not believe on me. That is why he tell a parable in such a shepherd and a sheep." Ayan, kaya balikan po natin. Anong sabi po dito?
Ayan, sabi po dyan, Kuya, patingin nga ako, may picture po ako dyan, Kuya Jermaine. Para lang po pag-aralan natin, ano nga ba yung isang pastol at isang tupa. May picture akong sinend kay Kuya para makita po natin. Yan. This is called a sheepfold. Ayan. Ito po yung sheepfold. It is an open area surrounded with the gates na doon po nilalagay o pinapupunta yung mga tupa para sila po ay maligtas, para sila iligtas na kalagayan. So pakita pa natin, Kuya. Please remain that picture. Ayan. Para makita po natin, ma-visualize natin ano nga ba ang trabaho ng isang pastol. Yan. So nakita po natin, isang sheepfold, merong maraming tupa, at merong isang maliit na pintuan. Ayan, nakikita po ba? Nakikita niyo po ba? Ayan. So sa isang pintuan, merong isang tagapagbantay. He is the doorkeeper of the sheepfold. Pero yung doorkeeper na yan, ay isa din po siyang isang pastol. Sa isang sheepfold, maraming tupa yan. Let's say, kunwari 1,000 po ang nasa loob na isang sheepfold. Pero doon sa 1,000 na tupa na yon, mga 10 ang pastol. So, ibig sabihin, 1,000 divided by 10, tigi-ilan sila? Tigo 100. Tama po ba? So, sa isang pastol, merong 100 na tupa. So, kapag po magagabi na, yung 10 pastol, mag-a-assign sila ng isang matitira at siyang magbabantay dun sa pintuan na yon. So, naunawaan natin bakit merong isang ayan, yung nag-iisang doorkeeper na yan, or he is also called a porter. Kapag nakita niya kinaumagahan, dadating na yung mga ibang pastol, isa-isa niyang papapasukin yung pastol dun sa sheepfold. Yan. So pagpasok ng pastol, aalis yung doorkeeper. Siyempre, bibigyan niyang daan yung pastol. Pagpasok ng pastol, so imaginein po natin, 1,000 sheep ang nasa loob po ng sheepfold. Pagpasok ng isang pastol, ilan yung tupa niya doon? 100. So, syempre, kapag 1,000 yan, minsan halo-halo na yan eh. Kwentuhan sila. O maaari, ano nangyari sa'yo kagabi? Kwentuhan, mga tupa. And syempre, naglaboy-laboy na yung arrangement ng mga yan. Pero pagpasok ng kanilang pastol, kapag nagsalita yung kanilang pastol at tinuon ng kanyang staff, tatawagin niya lahat ng kanyang tupa at yung 100 ay lalapit sa kanya. 100. Hindi po 101, hindi 102. Only those 100 sheep will follow him and will come unto him because they know their shepherd. Amen. Sapagkat kilala nila at nauunawaan nila at narinig nila ang tinig ng kanilang pastol. Amen. It doesn't matter kung yung tupang mo yan ay mataba. It doesn't matter yung tupang yan ay payat, maitim, maputi, bungi, kompleto ang ngipin. It doesn't matter kung matanda o bata yan. Basta kapag narinig nila ang tinig ng kanilang pastol, sila ay tatayo, susunod, hahanay, at laging nakatuon sa kanilang pastol. It doesn't matter if you are weak. It doesn't matter kung ikaw ay walang pinag-aralan. It doesn't matter kung ikaw ay galing sa sirang tahanan. Pero kapag narinig mo ang tawag ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay tatayo, susunod, lalapit sa ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay nagtitiwala, dadalhin ka ng ating Diyos doon sa green pasture. Nagtitiwala ka na dadalhin ka ng iyong pastol doon sa masaganang anihan. Amen. Amen. It doesn't matter what your past is. Hindi mahalaga sa ating Panginoon kung ano ang iyong nakaraan. Basta ang mahalaga sa Panginoon, pinili kita, tinawag kita, pinangalanan kita, akin ka. Amen? Akin ka. And that is called our relationship with the past, with our God. That is called the relationship with the shepherd. Amen? Yung 100 na yan, hindi po yan basta, kunyari, first time nilang makita yung pastol. Hindi yan basta susunod. Nagkaroon sila ng matinding relasyon, magte-training, magkakaroon sila, inaalagaan sila ng pastol. Kaya nandun yung pag-ibig na nabuo dun sa tupa at dun sa pastol. Amen? It doesn't happen overnight. Pero kapag patuloy-tuloy na inuunawa mo, tuloy-tuloy na kinikilala po natin kung sino ang ating pastol, nandun mas nagiging malapit ang relasyon natin sa Kanya. Amen? Kapag tuloy-tuloy, sabihin mo tuloy-tuloy.
Hindi pwedeng isang Sunday lang, next Sunday absent ka. Hindi pwedeng ang ang isang tupa, andito sa isang flock, and then tomorrow, ibang flock na siya. Hindi pa pwedeng nandito ka sa biyaya ng Diyos sa next Sunday, nandun ka sa ibang simbahan. Sapagkat nandito, sama-sama po tayong inaalagaan, nagmamahalan, minamahal, nagpapalakasan sa pamamagitan at pangunguna ng ating pastor. And who is our shepherd? And that is Jesus. Amen? That is Jesus. Number 1, relationship. Yung relasyon ng isang shepherd, ng isang pastor sa kanyang tupa. Napakalaga nun. Tingnan po natin, balikan natin, John 10 verse 1. Anong sabi doon? My sheep. Pakita nga po, kuya. Verse 27. Sabi po sa 27, my sheep hear my voice. And my sheep. Pag sinabing my, it is a pronoun. Wow, English. It is a pronoun, a possessive pronoun, na ibig sabihin, akin ka, pag-aari kita, sa akin ka, you belong to me. So, ibig sabihin, kapag you belong to me, meron tayong relasyon. Amen? So, nakita natin yung relasyon ng isang pastol dun sa kanyang tupa. It is my sheep. Amen? My sheep, ayan. Another English 101, ang sheep po ay wala siyang plural. Kapag sinabing sheep, it is also maraming tupa. Ayan. Sheep singular, sheep plural. Yeah. English 101. So, my sheep hear my voice. Ibig sabihin, pag-aari tayo ng ating Panginoon. Nandun pala tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Napakalaga ng relasyon. Ang sabi dito, do you belong in the shepherd? Amen. Doon sa 100 na tupa na lumapit doon sa isang pastol. Kaya sila lumapit because they belong to that shepherd. Amen. Kaya ang tatanong ko sa inyo, where do you belong? Ayan, kahapon ano ka ba? GTB, Itbulaga, ano ka ba? EAT, ayan, where do you belong? Kahapon, anong pinanood mo? Ayan, sigurado kayo, 12:00, may problema kayo, ano ba papanoorin ko? Sabay-sabay. Amen. Pero when you belong to only one, nandun po yung iyong debosyon. Nandun na yung pagsunod. Nandun yung pag-aabang, ano ang maaaring ibigay nito, ano ang pwedeng ibigay nito, ano ang pwedeng ipakita nito para sa akin. Lahat kayo kapo umiyak sa TVJ. Sinong hindi? Amen. Because you have that relationship. You have that very long attachment to that Dabar gods. It is the same thing when you have that attachment to our Father, to our God, to our Jesus. There is an attachment. There is a deep relationship. Amen. Na kaya kapag tinawag ka, naririnig mo agad. Ay kapag 12:00 na, alam mo agad kung anong palabas. Lalo pa kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, alam mo na merong ipagkakalob sa iyo ang ating Diyos. Alam mo na merong buhay na patotoo ka na namang sasabihin sa iyong katabi ngayong umagang ito. Amen. Alam mo na kapag ikaw ay nandito sa simbahan, hindi lang basta pumapalakpak ka, tumitingin sa katabi mo, ano kayang suot niya. Last week, ayun din suot niya. Huwag ganon. Dapat lagi tayo nakatingin sa ating Panginoon. Lahat ang ating pong atensyon ay nakafocus sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen, amen. Relationship number 1. There are 4 things na ating pong ibabahagi dun sa ating pong mga binasa. Unang, number 1 is relationship. So, there are 4 R's na ating babanggitin. Sabi dyan, relationship. So, my sheep. There is a possession. Amen? Meron pong pag-aari. So sabi diyan, it doesn't matter. Kahit anong itsura nung tupang yun, kahit anong itsura, anong nakaraan, anong mga pinagdaanan mo, pero ang sinabi natin, Panginoon, you are mine, you are my sheep. Amen? Amen? Ganun kabuti ang ating Panginoon. And if you want to hear the voice of God, we need to have that relationship. And the only way to have that relationship is through Jesus. Amen. Para po tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Diyos Ama sa langit. There is only one way. One way. Hindi po maraming kaparaanan. Amen. Hindi ba dahil gumagawa naman ako ng mabuti, nagbibigay naman ako sa mga ng lilimos, Sister Jen. Mabuti naman ako, hindi naman ako nagkakasala.
But there is only one way to have a deep relationship with the Father, and that is only through Jesus. Amen? Jesus is the key, Jesus is the way, and Jesus is the only life. Amen? He is the way, the truth, and the life. Amen? No one comes to the Father except through me, sabi po ni Jesus. Amen? We belong to the family of God. Amen? Katulad ng sabi ko, saan ka nag-belong? Amen? Kanino ka? Ano ba tagal ng belong? Kanino ka opo, sino ang may-ari sa'yo? Ayan. Sino ang nagmamay-ari sa'yo? Kanino kang grupo? Ayan. Amen. It is more than just, sabi ko nga po, it is more than just joining the church. It is more than just very active ka sa mga activities sa simbahan. Amen. It is more than just yung relationship ng ating Panginoon. It is putting your faith unto Jesus. Amen. Active ka nga sa simbahan. Lagi kang present sa mga gawain. Pero yung pananalig at pagtitiwala mo, ay, minsan on, minsan off, minsan, kaya napupundi. Amen. Kaya minsan napupundi kasi on-off ka. Kaya dapat magtuloy-tuloy ka, sabi mo sa katabi mo, magtuloy-tuloy ka sa ating Panginoon. Amen. Yung relasyon mo sa ating Panginoon, mas palalimin po natin. Yung relasyon po natin sa ating Panginoon, mas pagtingin po natin para maranasan po natin at mapakinggan nating malinaw ang tinig na ating Panginoon. Ayan, tawagin ko si Sister Lerma. Sister Lerma, maririnig mo ba ako kapag wala akong mic? Pag sinabi ko po, naririnig niyo po ako, Sister Lerma? Ano po sinabi ko? Hindi po, sige po, tayo nga po kayo, Sister Lerma. Ayan, kapag po tayo malayo, sabi po, naalala ko ito dun sa science na subject. If you want to clearly hear the voice, you should be, number one, listen to the source of the sound. Number two, look at the source of the sound. Amen? Para mas marinig mo daw ng mabuti. Uulitin ko, Sister Lerma. Narinig niyo po ba? Ano po sabi ko? Ayan, nakangiti lang, Sister. Sige po, lapit nga po kayo dito. Dito naman sa may guhit, Sister Lerma, kung maririnig niyo na po ako. Dito po kayo, sa may malapit po kalahati. Ayan, ang ganda kasi Sister Lerma. Ayan, ulitin ko po. Ano po sabi ko? Ayan, sige po, lapit pa po kayo sa akin. Kanina po. Nakalimutan. Ayan. So, depende pala sa lalaki kung makakalimutin o hindi. Pero kapag tayo ay malapit dun sa nagsasalita, we can clearly hear His voice. She can clearly hear my voice. Anong sabi ko? Lumapit ka po, Sister Lerma, may ibibigay ako sa iyo. At etong aking ibibigay, pagpapalang tuloy-tuloy, walang ubos. Amen. Amen. It is same thing. Salamat po, Sister Lerma. Nagdagdag pa, may sakit pala. Hindi, mamaya na po yung additional. Joke lang. Amen. Kapag po tayo malayo dun sa nagbibigay ng tinig, makalalampasan tayo ng pagpapala. Pero kapag tayo lumalapit, papalapit dun sa nagbibigay ng pagpapala, maraming matatanggap. Amen. Kailangan lumapit ka ng lumapit sa ating Panginoon. Huwag ka nang lalayo. Amen. Sapagkat ang pagpapala narito na, pero hindi mo narinig dahil busy ka. Marami kang pinapakinggan, lalagpasan ka ng pagpapala. Amen. Amen. Pero pag lumapit ka na, nabigyan ng pagpapala, tama na po muna yun. Amen. Si Pastor King na po bahala sa inyo, Sister Lerma. Amen. It is same thing. Ang mga tupa, they follow their shepherd. Sila ay sumusunod sa kanilang pastol. Sumusunod, lumalapit because they know and they trusted their shepherd. Sila ay nagtitiwala na dadalhin sila, aalisin sila sa panganib ng kanilang pastol at dadalhin sila dun sa damuhan, sa green. Amen, dun sa green grass na mayaman na mga damuhan upang sila po ay magkaroon ng sapat na pagkain para sa maghapon ng iyon. Amen. Amen. Number one,
relationship and you need to put your faith in your shepherd. Kailangan pong ilagay mo ang iyong pagtitiwala at kailangan mong lumapit, amen, doon sa iyong pastol. Hindi pwedeng nakatingin ka lang. Hindi mo pwedeng sasabihin, ay tupa mo ko, pero nandito ka. Hindi ka nasunod. Amen. You may be inside the sheepfold. Ikaw man ay kabilang doon sa sheepfold, isa ka sa tupa, pero hindi ka kabilang doon sa flock because you do not trust your shepherd. Minsan marami tayong ganyan eh. Marami tayong mga, tawag dito? Tayo po ay papunta kung saan-saan na lamang. Amen? Maraming naliligaw na tupa. Pero dahil naligaw ka, pinili ng Diyos na iwanan ng 99 para hanapin ka. Amen? Dahil naligaw ka, nandito ka ngayon, at hinanap ka ng ating Panginoon, inilagay ka at sinama ka doon sa isang daan na minamahal ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Mahal na mahal ka po ng ating Panginoon. Ang sabi pa, meron, di ba sa mga kabataan, may mga kabataan dito. Minsan, tama ba mga kabataan natin, Ate Mariel? Pag nag-uusap kayo mga kabataan, minsan meron kayong mga secret language na hindi namin nauunawaan. Ni Mama Bonggi, ni Padjo, hindi nauunawaan pag nag-uusap kayo ni Ate Tricia, ni Ate Sher. Di ba minsan may mga sarili-sarili kayong parang mga code or kaya may mga tinginan kayo na hindi natin nauunawaan, na hindi na nauunawaan namin. Yan sila Yuan, tsaka si Kuya Jeyus. Pag nag-uusap kayo, minsan may secret language para hindi malaman ni Mama at ni Papa. Amen? Because you are part of that family. Amen? When you are part of that family, mauunawaan mo, maiintindihan mo kung ano yung sinasabi sa inyo. Amen? And when you are part of God's family, mauunawaan mo, maiintindihan mo at tatanggapin mo lahat ng pangako ng Diyos na sinasabi niya ngayong oras sa sandaling ito. Amen? Amen? Because you are part of God's family. Because you are in that relationship with the Father. Because you are in that relationship with Jesus. Amen? Amen? When you place your faith in Jesus and accept Him, all the access to the privileges as part of God's family, makakapasok ka doon sa lahat ng access. Amen? Sa lahat ng karapatan bilang isang anak mo ng ating Panginoon, makakapasok at mararanasan mo lahat ng mga pinangako ng ating Panginoon. Amen? All the blessings, all the provision, all the healing. Amen? Lahat ng mga pinangako ng ating Panginoon, mararanasan mo because you are part of the family. Amen? You are part of biyaya ng Diyos. Not just biyaya ng Diyos, church, but you are in the grace of God. Amen. We are in the grace of God that even though we do not deserve, but we experience His miracles. Even though we do not deserve, but we experience His provision. Even though we do not deserve, but we experience healing because God loves us so much. The shepherd loves us so much. Amen. Mahal na mahal po tayo ng ating pastor. In 1 Corinthians 2:14, buksan nga po natin. Kuya, ayan. 1 Corinthians 2:14, anong sabi dyan? But the natural, unbelieving, amplified version po ito, unbelieving, man does not accept the things, the teachings and revelation of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Anong sabi? He is incapable of understanding them because they are spiritually discerned and appreciated, and he is unqualified to judge spiritual matters. So, anong ibig sabihin yan, Sister Jen? Anong sabi? But the natural. When we remain in our natural, when we remain in our flesh, hindi natin mauunawaan kung ano yung naririnig natin. Amen? Kapag po tayo ay nanatili dun sa ating laman, minsan iniisip mo, hindi naman ang Diyos ang nagsabi niyan eh. Ako lang yan. Ako lang to. Minsan nadideceive tayo. Amen? Nadideceive tayo because we do not know at hindi natin kilala kung sino yung nagsasalita po sa atin. Minsan nagkakabiroan nga po, naalala ko yung kwento ni Nanay Sita. Buhay pa si Nanay Sita. Nasa prayer mountain siya, sabi niya, narinig ko ang tinig na ating Panginoon sa prayer cell. Eh, nagkakabiroan sila ni ng Bernard. Hindi, si ano lang yun, nasa likod ng prayer cell. Sinasabihan ko. Ito yung ano, di ba? Parang
nagkakabiro na, hindi, ibang tao yung nagsasabi sa'yo na eto yung pinaunawa sa'yo. Hindi, Panginoon yung narinig ko. Hindi, si ano lang yun, yung naglilinis sa prayer mountain. Nagsasalita, kumakanta, kaya akala mo may kausap ka. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Wala na po yun eh. Opo, wala na po yun. But when you are sensitive to the voice of God, amen, anong sabi? My sheep hears my voice. So anong first qualification? You have to be one of the sheep. Amen? Kailangan maging isa ka dun sa mga tupa ng ating Panginoon upang marinig mo ang kanyang tinig. Amen? Sa mga nanay, mga anak natin, kapag po nasa labasihan, pag narinig nilang sit-sit mo, sigaw mo, anong bulyaw mo, lapitan na yan. Si Tita Rosil, di ba? Sit-sit lang po. Ila Ate Patsy. Pag narinig nila yung tinig, alam nila, nanay ko yun. Takbuhan na, papasok ng bahay. Pag narinig yung sigaw ng tatay, tatay ko yun. Pasok na ang mga naglalato-lato. Pasok na, tigil na lato-lato. Dahil tatay ko yun, narinig ko yung tinig niya, meron siyang sasabihin sa akin. Kaya kapag meron kang ginagawa, narinig mo ang tinig natin, Panginoon, tumigil ka sa iyong ginagawa, lumapit ka sa ating Panginoon, pakinggan mo ang kanyang sinasabi sapagkat meron siyang inihandang mabuti at pinapagawa para sa iyo. Amen. Minsan dami nating lato-lato sa buhay. Yung trabaho mo, yung kaibigan mo, yung asawa mo, yung mga problema mo sa bahay, yung nagbibigay sa atin ng mga ingay sa ating pandinig, kaya hindi natin marinig ang tinig ng ating Panginoon. Amen. Baka may mga lola pa dito naglato-lato. Pakisurrender mo na sa ushers. Amen. Hearing God's word is impossible for someone who is not born of God. Born of the Spirit. Amen? It is impossible. Sa totoo po yan. Hindi natin maririnig. Dahil marami po tayong kabisihan na tayo po ay nabubuhay sa kamunduhan. Amen? Kaya po, wala sa atin ang pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi, my sheep hear my voice. The fact that you are not hearing, ito maganda. The fact that you are not hearing doesn't mean that God is not speaking. Naunawaan natin yun? The fact that you are not hearing doesn't mean that God is not speaking. Kasi minsan, sabi mo, Panginoon, hindi kita marinig. Parang hindi ka tumutugon sa aking mga panalangin. Panginoon, parang wala kang pagtugon. Parang ang tahimik mo, Panginoon. Kaya akala mo, tahimik ang Diyos sapagkat mas malakas pa ang boses mo kaysa sa ating Panginoon. Sometimes when we pray, hingi ka ng hingi. Pakinggan mo muna ang ating Panginoon. Ano bang pinapagawa sa atin ng ating Diyos? Amen. Sometimes, we just keep silent and listen to the voice of God. Sometimes, kapag nananalangin tayo, huwag po, Lord, pahingi pong pambayad. July 2 na due date. Tama, July 2 due date ng Meralco. Lord, puputulan na po kami. Huwag ganun ang bungad ng panalangin. Sambahin mo muna ating Panginoon. Mahalin mo naman ang Diyos, kapatid. Amen. Hindi naman ang Diyos ay laging hinihingian. Amen. Amen. Aray. Listen to the voice of God. Be part of the flock. Be one of the sheep. Amen. And trust our shepherd. Amen. Ano pang sabi po dito? Ephesians 1:13. In Him, you also trusted. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. Anong sabi ko kanina? The only way to have the relationship with God is through Jesus. And now when we receive Jesus, we will receive the gift of the Holy Spirit. Ang ganda nun. When we receive Jesus, God will give us the gift of the Holy Spirit. And that Holy Spirit will reside in you. And when that Holy Spirit make a residence in you, kapag tumira yung banal na Espiritu sa iyo, mas doon ka makakaroon ng sensitibong pakikinig at mauunawaan mo ang mga tinig ng ating Panginoon. Amen? The Holy Spirit, ang sabi, it is the seal. Ito po ang ano pong seal sa Tagalog?
marka, tatak, selyo. Selyo na ikaw ay karelasyon na ng ating Panginoon. Selyo na ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. Selyo that you have that power. Amen. That you have that authority. That you have that all the authority of Jesus. That you have all that power that is given to Jesus and also given unto you because of the Holy Spirit. He is the seal of God. Amen. Ikaw ay may tatak na. Ikaw ay may marka na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay pinagpapala ng ating Panginoon, na ikaw ay laging kasama ng ating Panginoon. Amen. That Holy Spirit, kaya po, yung banal na Espiritu po sa atin, hayaan nating malaya siyang makakilos. Paano hindi nakakakilos ang banal na Espiritu? When we opted to work in our own flesh. Amen. Kapag po tayo lagi ay na lumalakad at tayo po ay gumagawa sa sarili nating laman at ating kalakasan. Amen. Makakagawa ng malaya ang banal na Espiritu kapag hiningi po natin ang kanyang tulong. Amen. When we ask the Holy Spirit to freely move in us, kikilos ang banal na Espiritu. Ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu? He sanctify us. Amen. He is our guide. Ano po ang ibig ng sanctification? Pinapabanal po tayo. Amen. Ng banal na Espiritu. And once the Holy Spirit works inside of you, once the Holy Spirit ay gumagawa sa iyong kalooban, sa iyong spirito, ma-align ka dun sa gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Amen? Mas mailalagay ka doon sa isang sitwasyon na mauunawaan mo kung ano ang ipinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. And sometimes we pray, will of God, let your will be done. Ayan. Sometimes we pray, let your will be done, Lord. Pero sa ating isipan, taliwas dun sa ating pinapanalangin. Sasabihin mo, let your will be done, Lord. Pero may sarili kang gusto. Pero may sarili kang gustong resulta ng iyong panalangin. Kaya nandun ang banal na Espiritu para magkaroon ng pagkakaisa. Maunawaan mo at ilalagay ng banal na Espiritu kung ano yung desire ng Diyos para sa iyo. Amen? Sabi po, di ba sa Romans, ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin kung paano tayo makakapanalangin sa harapan natin with groaning. Amen. Ganun po katindi yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong loob, sa ating kalooban, sa ating Espiritu, sa ating buhay. Yung banal na Espiritu ay mahalaga. Kaya wag po nating hahayaan na hindi makakilos ang banal na Espiritu po sa atin. Amen po. It is the Holy Spirit that allows us to tap in the divine frequency. And pag sinabing frequency, kunwari pag sa FM station, di ba? Merong mga 89.9, mga 101.9, and those are the frequency. Pero the Holy Spirit allows us to tap to the divine frequency unto God. Amen? Upang mas madali po tayo makakonect, upang madali po nating marinig, upang mas malinaw po nating maintindihan ang itinuturo at pinapagawa po sa atin na ating Panginoon. Napakalaga ng banal na Espiritu. Always pray. Amen? Always pray with the leading of the Holy Spirit. Amen? Ito po sa atin, in our generation, sa mga kabataan ngayon, sometimes they forgot who the Holy Spirit is. Amen. Kaya po, napakalaga na ipaunawa po natin. Naalala ko, Friday, nag-swimming po kami, the Sarcado family. So, nagpa-swimming kasi din may pa-swimming yung pinsan ni Brother Harney. So, yung anak ko, si AA, ZZ, and JH, mahilig yung mag-swimming. Nagsiswimming sila. Tapos nakita ko, naglalaro si AA, tsaka si Zizi na sabi, I baptize you. Ginagano ni AA si Zizi. Sabi niya, I baptize you. 5, 4, 3, 2, 1, tayo! Sabi ko, natawa naman ako doon. Sabi ni Zizi naman, ate, your turn. I baptize you. 5, 4, 3, 2, 1, tayo! Sabi ko, alam ng mga batang ito ang water baptism. Tapos, nagkukwentuhan sila sa sakyan. Sa kwarto na po pala, nakauwi na kami kahapon. Sabi ni Zizi, JH, baptize na kami ni ate. Sabi ko, sino nag-baptize sa inyo? Kaming dalawa ni ate, nag-baptize namin ng isa't isa. Sabi ni Zizi, meron na kaming faith kay Jesus. And, amen? Kaya dapat tinuturuan natin ating mga anak kung paano magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sabi mo, 5, 4, 3, 2, 1. Pag ganun ba nagbabaptize?
5, 4, 3, 2, 1, tayo! Sa mga magpapa-water baptize pala dito, ano? Ayan, si Brother Ari, Sister Lina, inyo pong kontakin. Ayan. Pero walang 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Amen. Napakalaga when we put our faith unto Jesus, makikita ng ating mga anak kung ano ang susi, amen, to all the blessing. Kaya sabi nila, meron na kaming faith kay Jesus kasi nabaptize na kami. So, at that age, naunawaan nila kung ano po ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Amen. Amen. Natutuwa ako. Alala kong kwento ngayon. So, the Holy Spirit is our connection to the Father. So, we can clearly hear His voice. Number 2, 11:19 na. Number 2, anong sabi po diyan? Another R is the result. Sabi kanina, my sheep, ngayon naman, hears my voice. When you have that relationship, there is a result. So, ibig sabihin, merong resulta. Anong resulta nun? Naririnig po natin ang kanyang tinig. Here's my voice. Anong sabi? He who received the sealing gift, and that is the Holy Spirit, we expect the result of the relationship. So you should expect to hear the voice of God. Amen? Kailangan i-desire mo at ine-expect mo palagi na maririnig mo ang ating Panginoon. Huwag mo kaya lumipas ang araw na hindi ka nakausap, hindi mo narinig ang tinig ng ating Panginoon. Sometimes, Christians nowadays, they are called spoon-fed Christians. Ibig sabihin, spoon-fed, sinusubuan lang. parang ano nga po ba ang verse para gumaling? Ito, 2 Peter, ganyan-ganyan. Ito, para po pagpalain tuloy-tuloy. The Lord is my provider. Ito, diba? Parang Philippians, yan. Sinusubuan tayo ng mga speaker of the church. Sinusubuan tayo ng ating pastor. Sinusubuan tayo ng ating mga leader. Sinusubuan po tayo ng ating nanay, ng ating kapatiran. Why don't you desire that you hear the voice of God directly from Him? Amen. I-desire po natin na marinig po natin ang tinig ng ating Panginoon direct sa ating Diyos. Amen. Huwag tayong masanay na tayo sinusubuan lang. Nga. Amen. Pag nga, mapapagod magsusubo sa'yo, iiwanan ka na niyan. Parang kaming mga anak ko, 1 oras na yata nagsusubuan bago mabusog. Nakailang balik na ako ng kanin, hindi pa rin kayo busog. Sinusubuan pa eh. Pero kapag ikaw ay pinili mo, amen, pinili mo na magkaroon ng diretsuhan, marinig mo ang salita ng ating Panginoon, mas maraming pagpapalang maririnig, matatanggap ka buhat sa ating Panginoon. Amen. Mas marami, mas pinagpala, mas malaki dahil malapit ka doon sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Huwag ka laging ngangalang nanganga, magtrabaho ka din. Amen. Magbasa ka ng Biblia. Ano ba sinasabing magtrabaho ka din? Magbasa ka naman ng Biblia. Kahapon nakakatuwa, nagtrabaho mga kabataan. Bawal cellphone sa paghanap ng verse. Bukas sila ng Bible na ganito, hanap sa table of contents. Hanapin. Ano bang verse sa inyo kahapon, si Sir Vilma? Hanapin ang Proverbs. Naku, sa cellphone kasi, pipindutin mo lang si Proverbs, madali na. Pero pag ganitong Bible, saan ba yun? Sabi nga ni Bishop, sa pagitan ng Genesis and Revelation. Pero nasaan ba dito yun, Sister Jen? Ayan, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo mag-aral, kailangan mo matuto. Amen, hindi lang basta tanggap ng pagpapala. Kailangan mong gumawa dun sa pagpapalang naghihintay para sa iyo. Amen po! Amen! Ayaw pumalakpak ng mga ano. Amen! Amen! Sabi nga po, masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen. Amen. When you believe in Jesus, the Holy Spirit is in you. All the fullness of God is in you. Amen. All the power of God is in you. But sometimes when we are in the flesh, that is the battle. Alam niyo po, nandun ang labanan kapag po tayo na sa ating laman. Sabi nga po, di ba, sa Romans 7, sabi ni Pablo, yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero mga ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. And that is because of the flesh.
Because siya ay nasa laman. Amen? Sasabihin mo, gusto ko pong umattend ng gawain ng Wednesday, midweek service. Ayan, pero kailangan ko magluto. Maraming ganon. Marami po tayo mga reasons sa ating pong sarili. Amen? Pero kapag po tayo ay nakafocus dun sa ating pong kailangan matutunan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Magagawa po natin yon sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Sometimes, ayan, sabi po dito sa John 16, verse 13, ayan. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, and He will not speak on His own authority. Amen. But whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. Ayan. Ano pa yung isang trabaho ng Holy Spirit? He will guide you into all truth. Amen. Hindi ka mapapahamak kapag kasama mo ang banal na Espiritu. Amen. Hindi ka maliligaw kapag kasama mo ang banal na Espiritu. Hindi ka maloloko kapag kasama mo ang banal na Espiritu. He will guide you in all truth. Dadalhin ka niya dun sa katotohanan. Amen. Dadalhin ka niya dun sa katotohanan. Ano bang katotohanan? That you are already forgiven. Ano bang katotohanan? That you are already freed by God. That you are already freed from your sins. Amen. Ano bang mga katotohanan? That you are a child of God. Amen. Ano bang katotohanan? That you belong to God. Amen. Na ikaw ay kabilang na sa pamilya na ating Panginoon. Kapag kasama mo ang banal na Espiritu, maraming katotohanan, marami pong pagpapala, maraming kagalingan, maraming pagtustos ng ating Panginoon ang iyong mararanasan sapagkat ikaw ay lumalakad ayon sa katotohanan. Amen, amen. Banal na Espiritu, it is the seal of God. Amen. We have the best way. The best way to hear from God, again, it is through the Spirit of God that leads us and guide us. Minsan, akala natin, yung konsensyang tinatawag. Minsan, yung konsensya po ba, Sister Jen, ayun po ba ay tinig ng ating Diyos? Minsan napapagkamala natin yun parang sa safeguard lang. Kasama mo kahit saan ka magpunta, nandiyan yung konsensya. Hindi yan ng Diyos. Pero pwede siya makipag-work hand in hand with the Holy Spirit para samahan ka dun sa tamang daan. Para sabi, wag mong gawin niya, wag kang tumaya ng loto. Ibigay mo na lang sa simbahan. Aray ulit. Tahimik nyo Pag tahimik, masakit na yung konsensya, kaya huwag mo sasabihin, nakonsensya ako. Dahil tayo yung mga anak na ng ating Panginoon, yun ang banal na Espiritu na nag-guide sa'yo, na nag-aakay po sa atin, na gawin natin ang mabuti. Amen. Na maunawaan natin ang mabuti sa mali. Ang tama sa mali. Amen. Na tayo lumakad dun sa lagi. We are created for good works, sabi po sa Ephesians. Amen. God created us for good works. Tayo nilikha ng ating Panginoon para sa mabubuting bagay. Amen. Para gumawa ng mabubuting bagay. God love you enough. Ay, nandito na po ba? Number 3. Okay, number 3 na po tayo. Number 3, R is reason. So, anong sabi dyan? Di ba kanina, my sheep, and then here's my voice. And number 2 is the result. Number 1, relationship. Number 2 is the result. And number 3 is the reason. Bakit ba natin naririnig ang ating Panginoon? What is the reason? Anong sabi ni Jesus? Because I know them. Kilala ko kayo. Amen. Kilala tayo ng ating Panginoon. Amen. Alam ko kung ano mga pinagdaanan mong hirap. Alam ko kung ano yung naranasan mo, mga pagluha, iyong mga itinangis sa iyong pamilya, sa iyong mga nakaraan. Kilala kita, anak. Kaya alam ko kung paano kita patatahanin. Alam ko kung paano kita tutulungan. Alam ko kung paano paggagaanin lahat ng mabibigat sa iyo sapagkat kilala kita. God knows us. The shepherd knows his sheep. I know them. Anong sabi? The reason, because I know them. Sabi di ba sa Jeremiah 1, verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Bago pa tayo, anong tawag dito? Likhain ng ating Panginoon sa sinapupunan ng ating mga ina. Kilala na tayo ng ating Diyos.
Alam niya ang ating kahinaan. At alam niya kung ano ang magiging kalakasan. At ang yan ang ating Panginoon. Amen? Kilala ka ng ating Panginoon. Before you were born, I sanctified you. Amen, napakaganda oh. Before you were born, I sanctified you. Minsan kasi sasabihin mo, Lord, makasalanan ako. Anong sabi ng Diyos, hindi ka pa nga pinapanganak, pinabanal na kita. Amen. I ordained you. Ibig sabihin, nandun ang anointing of God. Bago ka palang ilabas dito sa mundong ito, na kahit naging pasaway ka 20 years sa nanay mo, kilala ka ng ating Panginoon, pero pinili ka niya, pinagpala ka niya, amen, inanoint ka ng ating Panginoon, pinabanal ka ng ating Panginoon sapagkat mahal ka ng ating Diyos, sapagkat kilala ka ng ating Panginoon, sapagkat nilikha ka ng ating Panginoon according to His likeness and His image. Amen. Amen. Sagutin ng tumatawag, kilala mo ba siya? God love you enough. Amen. Kilala ka ng Diyos. God love you enough to die for you. Amen. Jesus love you enough to die for you. And how much more, Jesus love you enough to, He wants to talk to you. Amen. Namatay nga siya para sa iyo. And how much more, yung kanyang pag-ibig na yan, gusto niya makausap ka. Amen. Huwag mong babaan ng telepono. Sino yan? Baka si Jesus na yan. Tumatawag sa iyo. Amen. Huwag nating kalimutan. Huwag nating baliwaliin ang pagtawag ng ating Panginoon. Buksan na rin ang ating pandinig dun sa tinig ng ating Diyos. Amen. Ang sasabihin, busy, reject, call. God is calling, reject muna, Lord. Meron lang akong transaction, Lord. Amen. Oh Lord, wag muna Lord. Meron lang kaming party, Lord. Wag muna po. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Gustong-gusto niya na tayo kausapin. Gustong-gusto niya na makapagkwentuhan ka sa Kanya. Gustong-gusto ng ating Panginoon na ibigay mo lahat sa Kanya ng iyong kabigatan. Lahat ng problema mo, lahat ng sakit at karamdaman. Anak, ibigay mo lahat sa akin. Amen. Sapagkat gusto ko, anak, maranasan mo ang maganda at masarap na buhay. Buhay na pinagpala at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Huwag nating lampasan. It is always a realization na i-share ko na po ito No morning prayer, then nung midweek nagka-sharing din po kami. This is my question lagi Ilang taon ka na bang Kristiyano? Tinanong ko ang bawat isa. 19 ano pa po ako? 1904. Buhay ka na noon din. 1990 ganito. 1980. 20 years, 30 years ka na palang Kristiyano. Narinig mo na ba ang Diyos? Tahimik. Sa tagal mo ng pagiging isang Kristiyano, kailan ka ba na born again? Ayan, tanongin ko sa inyo. Kailan ka na born again? Kailan mo tinanggap si Jesus? So ako, tanda ko po. Tandaan niyo po yun. Ako po, October 1, 2000. That was 20 years ago. Third year high school ako noon. Ninanggap ko ang ating Panginoon. So for 20 years of my Christian life, ilang beses ko nga ba narinig ang ating Panginoon? Ilang beses ba ako naglagak ng pagtitiwala ko sa ating Diyos? Ilang beses nga ba ako nadapa at muling tinayo na ating Panginoon? Amen. Kaya sa inyo pong pag-uwi, sa inyong araw-araw na debosyon, Panginoon, sa tagal ko nang tinanggap ka sa aking buhay, narinig nga ba kita? Binigyan ko nga ba ng oras ang pakikinig sa iyo, Panginoon? Amen. Sa tagal mo ng isang Kristiyano, na ibahagi mo ba ang salita ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Ano pong sabi? He knows you, but do you know Him? Kilala tayo ng ating Panginoon, but do we know Him? Kilala ba natin ang Diyos? Kilala ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kilala ba natin si Jesus? Dati yung mga anak ko kilala si Jesus. Kapag takot sa ipis, God is here. God is here. Pag may ipis, Jesus is here. Dahil sa mga maliliit na bata, yun yung panananalig nila na ililigtas sila na ating Panginoon. Pero tayong nakakakilala na sa ating Panginoon, we know God, that we know that He wants to be friend with us. Amen. We know that He is the
beginning and the end. Amen. Kilala natin ng Diyos. Kilala natin si Jesus that He is the Alpha and the Omega. Kilala natin ng Panginoon that He is the creator of everything. Kilala natin ng Diyos that He is the architect of the universe. Amen. Kilala natin ng ating Panginoong Jesus that He was bruised but He will bring freedom to us. Amen. Kilala natin ng ating Panginoong Jesus that He was persecuted but He brings salvation to us. Amen. Kilala natin ang ating Panginoon. He is the author and the finisher of our faith. Amen. Kilala mo ba ang ating Panginoon? That He is full of grace. He is full of righteousness. That God is so pure. He is so kind to love you. Amen. Kilala mo ba ang Diyos? Na hindi niya tinitignan ang iyong nakaraan. Basta pinili ka niya, niyakap ka niya, minahal ka ng ating Panginoon upang maranasan mo ang kalakihan ng kanyang pagpapala at pangako sa ating Panginoon. Amen. God knows you, but do you know Him? Baka ang alam lang natin, the Lord is my provider. Amen. God is my wonderful counselor. He is the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. He is my everlasting Father. Amen. Marami pong katangian ng ating Panginoon na lagi mong panghawakan. Sa lahat ng iyong pinagdadaanan, kumuha ka ng katangian ng ating Panginoon at siyang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Siyang magtatayo sa iyo, magbibigay ng sigla sa iyo, na gumising bawat umaga at magpuri, itaas ang iyong kamay at magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Amen. Lagi po nating kilalanin ang ating Diyos. Amen. Tama po, di ba, Sister Monica? Bago nyo naman sinagot yung asawa nyo. Wow. Sinagot yung asawa nyo, kinilala nyo siya. Bago nagkaroon ng matinding relasyon. Ilang years na po kayong kasal? 47 years. Pero bago umabot sa 47 years of relationship with your husband, kinilala mo muna siya. Sino ba siya? Ano bang background niya? Ano bang katangian niya? Amen. Kahit ganito yung kahinaan niya, minahal ko siya. Kahit nag-aaway kayo, minahal pa rin kita kahit ganito ka. May ganun pa, Sister Monique. Namiss ko si Sister Monique eh. Amen. Kailangan kinikilala natin yung ating karelasyon at kilalanin po natin ang ating Diyos Ama sa langit na walang ibang gustong gawin kundi ang mahalin po tayo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. What is the reason? I know them, sabi ng ating Diyos. Amen. The more you know God, the more clearly you can hear God. Amen. Kapag mas makilala mo ang Diyos, alam mo na ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Alam mo, ang Diyos ang nagsasalita. Amen. Kapag kilala mo ang ating Panginoon, kapag may malalim kang relasyon sa ating Panginoon, nalalaman mo na ito ay tinig ng ating Panginoon at ikaw ay susunod sa kanyang mga tinig. Amen. Number 4, respond. So ito, syempre, kailangan meron tayong pagkilos. When we hear His voice, anong dapat natin gawin? Anong sabi? My sheep, they follow me. Sumunod. Amen. Ang hirap niyan, Sister Jen. Yung pagsunod, mahirap yan. There is only one appropriate response. When you hear the voice of God, there's only one appropriate response. That is to obey. Amen. Ito lagi ko naririnig kay Pastor Kenneth noon eh. Delayed obedience is disobedience. Kapag sinunod mo nga ang Lord, pero pinagpabukas mo, sabi ng Panginoon, puntahan mo si ganito, ipanalangin mo. Pero hindi mo sinunod, sabi mo, Lord, next week na lang kasi busy po ako. Sinunod mo, pero pinagpaliban mo, that is still disobedience. Ay, may ganun ba, Sister? Oo, may ganun. Disobedience. Kaya kapag narinig mo ang tinig ng ating Panginoon, daglian mong sundin. Amen, yung tinig at pinapagawa ng ating Panginoon. Amen, dapat nga nag-uunahan pa tayo. Lord, anong pinapagawa mo? Dapat lagi po nandun yung ating excitement, nandun ang ating pong pagnanasang laging sundin, marinig. Lord, ano pa, meron ka pa bang ibang gustong ipagawa sa akin? Dapat ganun ang attitude ng isang anak ng ating Panginoon. Amen.
Sapagat napakarami nating naranasan, napakarami mong pinagtagumpayan sa mga nakaraang panahon. Nakasama mo ang ating Panginoon. Kaya kapag may pinapagawa ng Diyos sa iyo, huwag mong ipagpabukas. Huwag mong sabihin, Lord, next month. Lord, next month, maluwag na yung schedule ko. Huwag ganon. Pero kapag may sakit ka, Lord, pagalingin mo ako, now na. Oh. Pero pag tinuutusan ka ng Diyos, Lord, next month, maluwag na yung schedule ko. Pero pag may sakit ka, Lord, in Jesus' name, right now, ha? Sabi ng Lord, unfair yata yun. Pero dahil maawain at mahabagin na ating Panginoon, pagpapalain ka niya at paggagalingin ka nating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Yan kasi tahimik na naman kayo. Ibig sabihin, nasaktan na naman kayo. Amen. So when we follow God, is it okay, Sister Jen, when we hear the voice, that voice, pwede ba namin i-confirm kung talagang tinig ng Diyos yan? Paano ba namin mako-confirm? That is my question talaga din, nung mga nakakaraang panahon. Lord, ikaw ba talaga yan? Nagsasalita? O baka kasi mamaya nga, yung parang kwento ko kanina, mayroon palang tao sa likod mo, no? Binubulong ka, pautangin, bigyan mo, pagpalain mo si ganito. Tapos siya pala yung nasa likod mo. Siya pala yung nagsasabing bigyan mo siya pagpapala. Lord, ikaw ba talaga yan? Yes, we can confirm, we can ask God to confirm His word. Paano? Mayroong isang tagpo dito sa Biblia. In Judges 6, is it okay to ask a sign from God? Okay lang ba, Lord, na humingi ako ng sign kung siya na ba talaga ang babaeng ibinigay mo para sa akin? Ayan. Nakita ko si Pastor King. Amen. Call for confirmation. Sabi dito sa Judges 6, verse 17. So, ito storya ni Gideon. Kilala natin si Gideon. He is the weakest of the clan. Pero ginamit siya na ating Panginoon para ialis ang kanyang mga, his people, amen, from slavery. So, Gideon replied to him. So, ang kausap na dito ay ang Diyos. If I have found any favor in your sight, then show me a sign that it is you who speaks with me. So, pwede nga ba nating tanongin ng Diyos? Pwede ba tayo humingi ng senyales, ng sign sa ating Panginoon? Na Lord, siya na nga ba ang pakakasalan ko? Yes, siya na. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kalbo na mapapangasawa. Lord, thank you. 4 yung naligaw sa aking kalbo noon. Totoo po yun. 4 po sila. Pinakita sa akin ng Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo po ako, ang buhay ko. Kasi broken-hearted. Gamitin mo ang buhay ko para maglingkod na lang po sa'yo. So expected ko na, tanggap ko na magiging dalaga ako forever. Pero nung nananalangin ako, may binigay sa ang Diyos na senyales, na sign, na mayroong lalaking kalbo. Ba't kayo tumatawa? Sige nga, palakpakan po natin ang Diyos. Hindi pa tapos yung kwento ko eh. So habang nananalangin ako, totoo kalbo. Pwede naman kasi yung Lord, yung sign may buhok eh. Pero balik ako sa trabaho. Talaga naman po, sa trabaho ay 2 nanligaw sa akin kalbo. Hindi naman talagang kalbong-kalbo. Pero alam mo yung, yung paubos na. Tapos may isang naligaw din po sa akin kalbo sa ibang simbahan. Ayan. Tapos mayroong isang humabol na isang kalbo. Yan si Brother Harney. Sabi ko, Lord, sino dito sa 4 na to? Basta siya yung basta yung sasama sa'yo sa simbahan. Anong in-invite ko siya? Sama ka sa amin sa church, may panghapong gawain. Naka-short pa, nagsimba. Pero, that is the confirmation of God. And it is okay to ask God's confirmation. Sa 4 na kalbo, who remain? Sino ang who remain stand strong? Di ba? Brother Harney. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Naalala ko na naman yung kwentong kalbo na yan. It is okay to ask God for a sign. Si Gideon, he asked God for a sign. Kasi ako dati noon, tanggap ko na maging dalaga ako eh. Maraming nirereto sa akin, pero talaga na po, talaga maglilingkod ako sa ating Panginoon. Ang buhay ko, ibibigay ko na sa Diyos. Pero meron palang ibang plano ang ating Panginoon. Para marami po ang kaluluwang mailigtas. Amen. Amen. Kaya buong sambahayan ni Brother Harney, kasama namin dito, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen.
Yun ang plano na ating Panginoon. Si Gideon, sabi niya, Lord, if you found favor in your sight, please show me a sign. So ano bang sign? Yung hiningi ni Gideon. Lord, talaga bang ikaw ang nangungusap po sa akin? And sabi pa niya, do not depart from me until I come back to you and bring my offering and place it before you. And he said, I will wait until you return. Ito ang ganda sabi ni Gideon, hintayin mo ako hanggang makabalik ako. Ang sabi ng Diyos, yes, hihintayin kita. Napakabait ng Diyos, no? Kahit anong gawa nating mga kasalanan, pero pag sinabi mo, Lord, patawarin mo, yes, patatawarin kita. Lord, tulungan mo, yes, tutulungan kita. Lord, lahat ng Lord natin, basang sagot ng ating Panginoon, yes and amen, anak, tutulungan, sasamahan kita, iibigin kita because you are mine. Amen. Amen. Anong sabi dito in verse 36? So Gideon said to God, if you will save Israel. Ito, minsan ganun tayo, no? Gusto natin ng security, gusto natin ng confirmation na ating Panginoon. Parang si Gideon, parang sigurado, para Lord, bago ako gumawa dito, dapat ikaw talaga nagsabi niya. Lord, bago namin binenta yung bahay namin, binenta po namin yung bahay namin. Lord, bago po namin binenta yung bahay namin, totoo, ikaw ang nangungusap dito sa amin. Kaya nung nagbenta po kami ng bahay, yung buyer namin, sabi ko, Lord, siya na nga po ba ang aming pong magiging buyer? Sabi ni Brother Harney pa, nararamdaman ko may ibibigay ang Diyos sa atin na buyer today. So may dumating na buyer. Sabi ko, Lord, siya na nga po ba yung buyer? So pagbukas ko ng profile account, minsan kasi syempre aalamin mo, i-stalk mo yung taong yon, nakausap mo. Stalk mo sa Facebook, ayun yung unang-unang source mo Pagbukas mo ng Facebook, nakalagay doon, Jesus is my Savior. So Lord, siya na nga ang pinadala mo upang kami matulungan. Amen. God will send signs and confirmation of His words. Amen. So si Gideon, balik naman tayo kay Gideon, hindi tayo matuloy. If you will save Israel, sabi ni Gideon, look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor. If there is a dew on the fleece only, it is dry on all the ground. So ibig sabihin, meron siyang wool, fleece, it is a wool, so parang tela. Sabi ni Gideon, Lord, maglalagay ako ng tela dito. Kapag ikaw talaga yan, kailangan yung tela lang ang mababasa at mahahamugan. Tapos, dapat tuyo yung ground. Amen? Di ba pag may hamog, syempre lahat yan mababasa Pero ang sabi ni Gideon, this is my sign na hinihingi ko sa iyo, Lord, na ikaw talaga yan. Dapat itong tela lang ang mabasa, hindi po yung lupa. So ginawa ba natin, Panginoon? Yes, ginawa po na ating Panginoon. Sabi niya, when he rose early the next morning, buksan natin, Kuya, verse 36 to 40 in Judges 6. Ayan. Sabi dyan, sige, next, Kuya. Sige, next pa. And it was so when he rose early the next morning and squeezed the fleece together, he wrung the dew out of the fleece, a bowl full of water. So nabasa ba yung tela? Yes, nabasa po yung tela. Nung piniga niya, ang sabi, isang mangkok daw ng tubig ang kanya pong naipon. Next po, Kuya. Ayan, may next pa ba yan? 39. Then Gideon said to God, do not be angry with me, but let me speak just once. Ay, makulit din to, Lord, isa pa nga. Let me test, I pray. Just once more, Lord. Parang confirmation lang ulit na talagang ikaw yan, Lord. Let it now be dry, only the fleece, but all. Ito naman, Lord, baliktad naman gawin naman natin to, Lord. Ito naman, Lord, kailangan pag nilagay ko yung tela dyan, yung tela lang ang mababasa, yung ground naman baliktad. Yung tela lang ang dry, yung ground naman ang mababasa. Ginawa ba ng ating Diyos? Yes, ginawa niya. Ano pong next sabi po doon? And God did so that night. It was dry on the fleece only, but there was a dew on all the ground. Ayan. So, we can ask for God's confirmation. Amen? Para natin maunawaan ko, ito po'y tinig na ating Panginoon. Bilisan po natin, 11:48 na pala. So God confirms His voice through number 1, His Word. God confirms His voice through His Word. Amen? Ano ba ibig sabihin ng written word? Ayan. His Word, it is the written Word of God through the words in the Bible. Amen? Sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon, mako-confirm mo na ang Diyos ang
ang nagsasalita sa iyo. So anong sabi po dyan? Assignment natin sa Matthew 19:3-4, kasi yung sabi diyan ng mga Parsiena pala. Sabi nila, Lord, it is awful for a man to divorce his wife. So gamitin lamang po natin itong example. May nagtanong kay Jesus, is it lawful to divorce his wife? Anong sagot ni Jesus? Have you not read that He who made them in the beginning, made them male and female? So anong sabi ni Jesus? Have you not read? So ibig sabihin, hindi mo ba binabasa kung ano ang nasa Biblia, ayun ang katotohanan. Amen? So we can confirm the voice of God through His Word, by His principle, by the Word of God. Amen? Number 2, we can confirm the voice of God through His wisdom. Ano ba yung wisdom, yung karunungan, yung mga ginagamit ng Diyos? Ano yung counsel? Those people. Amen? Yung mga godly counsel. Ano ba yung sinatawag na godly counsel? Ang question dyan, does godly counsel agree? So, ibig sabihin pala, you can confirm that ang Diyos ang nangungusap sa iyo if you ask the godly counsel or the pastors, the elders of the church. Those godly counsel are the people who know you and who know the Bible. Amen? Those who godly counsel, magtatanong ka dun sa mga taong alam ang salita ng Diyos at kilala ka. Amen? Kasi minsan, nagtatanong ka dun sa hindi naman mananampalataya, tapos sinasabi mo, tapos sasabihin mo dun sa pastor, tapos hihingi ka ng opinion dun sa isang hindi mananampalataya. Pag mas maganda sa pandinig mo yung sinabi ng hindi mananampalataya, dun ka na makikinig. Ikaw ay mapapahamak. Hindi mo nakumpirma ko, ito nga ba ay tinig ng ating Panginoon. Anong sabi? Do the godly counsel agree? Amen? Those godly counsel are the mature believer who knows the word and he knows you. So kilala ka dapat. Amen? Ng iyong pagtatanungan, ng iyong pagsasharean, narinig ko po ang tinig ng Diyos. Ito po ang kanyang pinapagawa sa akin. Ito po ba ay buhat sa ating Panginoon? You can ask your pastors. You can ask the elders of the church. You can ask your leaders. Amen? Yung mga mentors mo para makonfirma mo na ito po ba ay galing sa ating Panginoon. Number 3, His ways. Ayan. The character of God. Ang question dyan, para maunawaan mo, ito ba'y tinig ng Diyos? Do I have peace? Meron ba akong kapayapaan kapag sinunod ko to? Magkakaroon ba ako ng kapayapaan? Is it really come from God? Does it really come from God? Amen? Yung aking narinig na tinig, ito ba'y galing sa Panginoon? Kapag wala kang kapayapaan, ito'y marahil hindi galing sa Panginoon. So tingnan po natin sa supporting verse po natin. Colossians 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Amen. Let the peace of God rule in your heart. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan po sa atin. Siyempre kapag kinausap ka ng ating Panginoon, nandun ang pinagmumula ng kapayapaan. Amen. Next po, isa pang supporting verse, Kuya. Philippians 4:7. Anong sabi dito? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, ang kapayapaan ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng karunungan at naggagabay po sa ating mga puso at sa ating isipan upang maunawaan po natin kung ano yung tama at hindi tama. Amen? Kaya mako-confirm mo na it is from God, that the voice of God is from Him. Number 1, through His Word. Pangalawa, through His godly counsel. And pangatlo, through His character. Do you have peace? Amen? Naranasan po ba natin, minsan may ginawa tayo, pinanalangin natin. Pero nung ginawa natin, naging magulo yung sitwasyon. Because, mas pinili natin yung sarili nating kaisipan. Amen? Mas pinagtibay natin, mas ginastify natin, ito po ang mabuti para po sa akin. Pero hindi natin inunawa ng malalim na ito ba buhat sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na meron po tayong pinagsasabihan at meron pong nagpapayo po sa atin. Huwag nating sarilinin. Amen? Huwag mong solohin. Amen. Huwag mong solohin. Kapag minsan nalilito ka, magpaturo ka, kapatid. Amen. Kapag minsan hindi mo na alam ang gagawin mo, manatili ka sa
paggabay ng mga taong nauna na sa ganung pong sitwasyon. Amen? Kasi sabi nga po, yung mga taong, sabi nga ng mga nanay, papunta ka pa lang. Pauwi na ako, pabalik na ako. So marami kang pinagdaanan. At doon sa mga pinagdaanan mo, tuturuan mo yung kausap mo na hindi na dumaan doon sa mali para mas mabilis, mas mapabilis. Amen? Para mas maunawaan nila, ito ang dapat at hindi dapat mong gawin. Amen? Ginagamit po sila ng ating Panginoon para po tayo ay matulungan at makarating doon sa ating katagumpayan. Amen? So, in conclusion na po tayo. Ano po ang sa ating pong binasa kanina? My sheep hears my voice. I know them, they follow me. So my sheep, relationship. Hears my voice, it is the result of that relationship. The reason, because I know them, and the response is they follow me. Amen. So napakaganda no, magkaroon tayo ng relasyon dun sa shepherd. Amen. So in conclusion, sabi po dito in verse 28, kuya, buksan natin. I give them eternal life. Amen. Anong sabi dyan? When you have that relationship with your shepherd, when you respond to that shepherd, when you follow your shepherd, anong sabi? I will give them eternal life. Your shepherd will give you buhay na walang hanggan. Amen? They shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Kapag ikaw ay sumunod dun sa iyong pastol, kapag ikaw ay nagtiwala dun sa iyong pastol, no one will snatch you out from Him. Amen? Walang makakaagaw sa iyo, walang makakaalis ng mga pangakong ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Aalisin ng Diyos yung mga taong gustong humadlang doon sa pagpapalang nakalaan na ng Diyos para sa iyo. Aalisin ng Diyos yung mga confusion mo, yung mga doubts mo, yung mga isipan na hindi nagtitiwala. Amen? Kapag ikaw ay nagtiwala doon sa ating pastol, kapag ikaw ay, when you put your faith in your shepherd, when you trust your shepherd, when you follow your shepherd, amen, no one will snatch you out from Him. Amen? Ano pang sabi? Sige nga po tayo. This is the last verse na ating babasahin. And I believe, alam na po natin ito, pero Psalms 23, buksan po natin. Napakaganda po nito. At namnamin po natin kung ano pong sinasabi ng ating butihing pastol. And make it personal. You are the sheep of God. Ikaw ay tupa ng ating Panginoon. Make it personal. Basahin po natin, sabay-sabay. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. Next, kuya. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Next. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Hayaan natin ng Diyos, si Jesus ang maging pastol ng buhay po natin. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. He leads me beside the green pasture, sagana. Itutungo niya tayo sa saganang lupain. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Be part of His sheep. Piliin mo na maging tupa.
sa pamamagitan ng relasyon mo sa ating Panginoong Hesus. Hear His voice. Pakinggan mo ang kanyang tinig. And let the Holy Spirit dwells in you, resides in you, works in you, so that you can easily hear the voice of God. Be sensitive to God's word, to God's voice. Hallelujah. God will prepare a table before your enemies. You have the security before God. God is your provision. God is your healing hand. Right now. Sa mga may sakit, karamdaman, hayaan mo ang pastol mo ang kumilos sa iyong buhay, sa iyong sakit at karamdaman ngayong oras sa sandaling ito. That even though you walk through the valley of death, you will fear no evil. Because His rod and His staff, they comfort you. Na kahit ikaw ay nasa kadiliman, hindi mo alam ang iyong gagawin. Na kahit ikaw ay bagsak na, hinang-hina ka na. Just touch the rod of God. He will lift you up. Itatayo ka ng ating Panginoon. Dadalhin ka ng Diyos sa isang liwanag. Liwanag na nagbubuhat sa Kanya. Renew your relationship with our Father. Kung matagal ka ng Kristiyano, muli buhayin mo, pag-initin mo, pag-alabin mo ang relasyon mo sa ating Panginoon. Sapagkat walang ibang nakakaalam ng iyong kabutihan kundi ang ating Panginoon lamang. Hallelujah. At kapag nilagay mo ang iyong buhay, sinuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your lives. Amen. Lahat ng mabubuting bagay, lahat ng magagandang bagay, hahabulin ka. It will pursue you all the days of your life. Just let Jesus be the shepherd of your soul. Just let Jesus be the shepherd of your life. Hallelujah. Panginoon, salamat. We accept you, O Jesus. We accept you as our Lord, our personal Lord and Savior right now, God. We put our trust in you. And we receive the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, the seal of God to work in us. So we can easily hear your voice and we will obey you and follow you, Father. And we thank you, Jesus, because you chose us to be one of the sheep in your flock. Because you chose us to be one of the family, to belong in your family. Panginoon, salamat po. I pray, Lord God, sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, oh God, nakarinig ng iyong tinig, nakarinig ng mensahe mo, Panginoon, nakarinig at maranasan po nila, Panginoon, ang kapangyarihan. Maranasan po nila ang kapangyarihan, oh God. The power, the authority, oh God, that comes from you, oh God. And Lord, gamitin mo rin po kami, Panginoon, na hindi lang po basta maging tupa, kundi kami rin po mismo ay maging pastol sa aming bawat pamilya, Father. Sa lahat ng aming mga kaibigan, sa lahat ng aming kapitbahay, sa lahat ng aming makakasalamuha, Father God. Oh God. Oh God, thank you. Make us a shepherd, oh God. Sapagkat marami pang mga naligaw na tupa, oh God. At nais mo lahat sila'y maibalik, Panginoon, sa iyo. Nais mo, Panginoon, sila'y makapiling po muli, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po sa mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat that we hear your voice, Father. And we will follow you, we will obey you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin
ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, diretso na po tayo sa ating pong communion. Lahat po ba ay meron ng communion elements? Sige po, bago po tayo tumanggap ng ating banal na hapunan, tayo po ay manatiling tahimik at magpasihasat po tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat, O God. Salamat. Hallelujah. Again, make it personal. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. I will give you a few seconds. Kausapin mo ang ating Panginoon, makipagniig ka sa ating Diyos. Bago mo tanggapin ang banal na hapunan na ito. Hallelujah. Oh Jesus, oh sweet Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong katawan na nabayhubay. Salamat sa iyong dugo, Panginoon. Nagbigay po sa amin ng kagalingan. Nagbigay sa amin ng kalayaan. Salamat po, Panginoong Yesus, sa pagkakataong muli na kami po'y makatanggap ng iyong katawan, ng dugo, banal na dugo. Ngayong oras sa sandaling ito, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Sige po, itaas po natin ating pong mga tinapay. Ang sabi po sa 1 Corinthians, nung gabi bago po ipagkanulong ating Panginoong Yesus, matapos ang hapunan, siya'y dumampot ng tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na inaalay para sa inyo. Kanin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating pong kainin ng tinapay. Itaas po natin ang saro. Gayun din naman, dumampot siya ng saro at sinabi, ito ang aking dugo na siyang bagong tipan, na sa tuwing kayo kakain ng tinapay at iinom ng sarong ito, inaalala niyo ang aking makamatayan hanggang sa aking muling pagbabalik. Inumin po natin ang banal na dugo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Ihanda niyo po ang inyong mga kaloob at ipapanalangin po natin. Sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Oh Heavenly Father, we thank you once again, oh God. Salamat po sa iyong mga mensahe. That you lead us in the green pasture, oh God. And this is the symbol. This testify, oh Father. Lahat ng kaloob na ito, lahat ng ikaw po na ito, Panginoon. Ito po yung simbolo ng iyong katapatan that you led us in the green pasture, Father. Ay Panginoon, salamat po. Binabalik po namin sa iyo lahat ng kaloob. Ito po yung magamit para sa kalakihan ng iyong gawain at mas maraming kaluluwa ang maabot at maligtas sa pamamagitan po nito. Pagpalain po sila, Panginoon, at ibalik na higit sa kanilang inaasahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen.